Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, ang Pilipinas ang pinakamagandang lugar para masaksihan ang transit of Venus. Kaya naman maraming astronomy enthusiast ang dumayo sa Pag-asa Astronomical Observatory at College of Science Amphitheater sa UP Diliman para saksihan ang Venus transit. At mula roon may ulat on the spot si Dante Perello. Dante. Yes, Rafi, nagsimula kaninang alas 6 ng umaga at magtatapos bago mag-alauna ng hapon ang transit ng planetang Venus o pagtawid nito sa pagitan ng araw at daigdig. Libre itong mapapanood sa screen projector at makikita gamit ang mga telescope at sun filters sa Pag-asa Astronomical Observatory sa UP Campus. Sa amphitheater naman ng UP College of Science, bukod sa libreng telescope public viewing, mobile planetarium, may lectures at photo exhibit ang mga estudyante ng Astronomy Society. Ang transit of Venus ay nangyayari kapag nagkaroon ng pagkakasunod-sunod ng mga planeta. Direktang tumatawid ang planetang Venus sa pagitan ng araw at ng ating mundo. Mistulang itim na tuldok ang tinaguriang evening star sa araw. 2 beses daw itong nangyayari sa bawat cycle. Ang pinakahuli ay noong 2004. 105 years naman ang pagitan ng bawat cycle o lifetime transit at ang pinakahuli noong taong 1882. Parang eclipse din. Okay. Kaya lang ang position kasi nila medyo malalayo. So ibig sabihin Earth, Venus, and then yung araw natin. So yung shadow rin ng pag tinitingnan natin, ang shadow ng Venus ay makikita natin na nakaproject dito sa araw. So ibig sabihin yung shadow niya dahil masyado nga maliit, hindi niya makocover yung araw. Ayon naman sa US National Aeronautics and Space Administration o NASA, sa Pilipinas ang may pinakamagandang lugar na makikita ang pambihirang astronomical event. Sa Amerika kasi, simula lang nito ang makikita. Sa Europe, Africa at West Asia naman, huling bahagi lamang. Tulad ng mga partial solar eclipse, maaaring panuorin ng Venus transit pero kailangan lang ng pag-iingat. Maaaring gumamit ng pinholes, telescopes o binoculars na nakakabit sa screen at may filter bilang proteksyon sa mata. Maaari ding gumamit ng plangganang may tubig para makita ang refleksyon. Ang direktang pagtitig kasi ng walang kaukulang proteksyon ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagkabulag at makapinsala sa retina ng mata. After 105 years pa mauulit tong event na to. Actually po, yun nga po, tayo na po yung last sa civilization natin na makikita yung ganitong event kasi po, bihira po talaga siya nangyayari. Iba yung pakiramdam na meron pang dapat tayo makita na yung hindi mo makita sa araw-araw for how many years bago mo siya makita. Tsaka maganda. Paglilinaw pa ng Pag-asa, walang direktang epekto sa lagay ng panahon, pag-uugali ng tao at maging ng mga hayop ang transit of Venus. Samantala, Rafi, katabi ko ngayon dito si Engineer Dario de la Cruz, ang Chief ng Space Sciences and Astronomy Section ng Pag-asa para magbigay ng update at para rin sa inyong karagdagang tanong. Engineer de la Cruz, kumusta na po ngayon itong transit of Venus? Nasang parte na po siya ngayon nitong kanyang transit? Ito in progress pa rin, kaya lang medyo may ulap-ulap na, kaya lang nagbe-break naman ito. At ngayon ay malapit na siyang palabas. Ibig sabihin, palabas na ito matatapos ng about 12:49 ng hapon. So kung hindi po ako nagkakamali, nasa tinatawag na siyang third contact, tama po ba? Ito yung medyo papasok na siya dun sa outer rim ng sun. Ito kasi yung ibig sabihin yung palabas na siya, yung ibig sabihin yung egress na, ibig sabihin palabas na siya sa araw. And then matatapos siya totally na mawawala na sa surface ng sun ng 12:49. So meron pang konting oras yung ating mga kababayan na gustong humabol para makita itong transit of Venus, engineer. Meron pa. Baka sakaling magbe-break pa kasi kuminsan ang panahon natin ay medyo nagka-cloudy. Kaya yun ang problema natin ngayon. Pero nagbe-break naman ito kaya mga ibang gusto pang humabol. Open pa rin dito sa observatory, dito sa Pag-asa Observatory, dito sa loob ng UP Diliman Campus. Engineer, bakit po nasabi ng NASA na pinakamaganda yung Pilipinas para makita itong transit of Venus dahil sa lokasyon natin sa mundo? Kasi kaya maganda dito sa Pilipinas ay nasaksihan natin mula umpisa. Kasi mula 6 o'clock, maumpisa na makikita rito hanggang sa katapusan. Kaya sinabi nila na isa sa pinakamagandang lugar ang Pilipinas dahil masasaksihan natin ang buo
yung kaganapan ng transit of Venus. At paglilinaw lang po, engineer, magkakaiba po yung nakikita natin. Depende kung saan tayo sa mundo, hindi ho ba? Pag nandito tayo sa Pilipinas, nasaan ba dapat yung Venus dun sa surface ng sun o ng araw? Kanina dito sa Pilipinas, ibig sabihin na pag tumingin tayo dito sa araw, pumapasok sa bandang kaliwa, and then magta-traverse yun, and then babalik ng konti, tapos bababa rin dito sa mamayang alas 12, bababa rin ng konti dito sa malapit sa pinasukan niya. Opo. So ito pong nakikita namin ngayon, so papalabas na po ito. Meron po tayong live na kuha. Ito po yung papalabas na dun sa disk ng araw. Oo, papalabas na yan. So ibig sabihin, totally mawawala yan ng mga 9 sa Maynila, mga 9:45 kasi yung ibinigay natin time ay Philippine Standard Time yon. Opo. So ibig sabihin sa Maynila, mga 12:45, totally mawawala na sa mukha ng araw. So para po sa mga nawala dyan sa pag-asa at tumitingin lang sa kanilang ginawa lang na para makita itong di ba? May reflector ho ba na po pwedeng makita ito sa palanggana? May mga nagsasabing pwedeng ganon. O kaya yung binaliktad na binocular at naka-reflect lang sa isang white sheet of paper. Dapat ang tingnan nila ay nasa may bandang kaliwa at ibabang bahagi ng surface ng araw yung maliit na tuldok na Venus, engineer. Tama yun. Kailangan pagka ginagamitan natin ng mga binoculars, kung ano yung tinatawag natin projection. Opo. So ipoproject natin yung image sa araw and then makikita mo kasi pagka wala kang filter, yun ang ginagawa para hindi, kasi nakakasunog na mata pagka directly tumitingin tayo sa telescope or binoculars na walang filter. So pagka sa planggana naman, okay lang yun kasi makikita natin doon yung sa reflection nga, parang teleskopyo na rin na ang gamit natin ay yung tubig. Engineer, pwede rin yun. Opo. Bukod po dito sa nakikita natin, ano bang significance pa nitong transit of Venus? Ano bang ikinikontribute nito sa siyensa, engineer? Dati kasi ginagamit natin ito na pag-compute ng mga distances na dito sa ating solar system and then yung mga kung gaano sila kalaki. Pero ngayon dahil nga yung technology natin ay na-improve na, so ibig sabihin na mostly ang importante nito ngayon ay yung kadalangan, rarity ng Venus na ito na transit. So kasi mauulit pa ito after 100.5 years ulit. So 2117 na ho. Opo. Bukod po rito sa transit of Venus, ano pa po ibang astronomical phenomenon na inaabangan natin na sa mga susunod na buwan? Meron tayong mga meteor shower, kaya lang rainy season na natin. Pero yung isang phenomena pa, ito yung mangyayari sa November, itong penumbral eclipse ng lunar. Ibig sabihin, may lunar eclipse pa tayo sa November. Okay, sige po. At pwede po pong humabol yung mga gustong pumunta dyan sa UP. Maraming salamat po, Engineer Dario de la Cruz, ang Space Sciences and Astronomy Section Chief ng Pag-asa, at sa ating kasamang si Dante Perello. Magandang tanghali.